Taking you from what Derek said, siguro, based sa understanding sa character mo, what does it symbolize? And how do you think people would relate the character? About relating to the character, lahat ng decisions po na ginawa niya, it's something that I actually would do in real life. Ano yun, kung worst comes to worst, kung kailangan kong protektahan yung pamilya ko or yung kapatid ko, talagang gagawin ko lahat para protektahan siya. So, kahit anong mangyari, gano'n. Regarding sa symbol ng character, ano siya eh, yeah, like empowering yung character ko eh. Sipin mo, ang dami niyang pinagdaanan. Grabe yung abuse na pinagdaanan niya sa pamilya niya, sa tatay niya, di ba? And then, lumaban siya, sinama niya yung kapatid niya, tapos patuloy pa rin siyang lumaban sa buhay. Pero nabigyan na naman siya ng bagong problem, which yun nga, pagpasok niya dun sa orphanage. And makikita mo doon na gusto niya naman ng peace and alam niyo, gusto niya ng tahimik na buhay na sana. Pero dahil sa horrors or dahil sa past niya, inaano pa rin siya. Anong tawag doon, like binabalikan pa rin siya. And so, para sa kanya, siguro kailangan niya rin i-accept yung horrors, yung mga nangyari talaga sa kanya. And kailangan niyang to fight through it. So, very empowering po yung character. Alright. Fight through hell. Hindi lang fight through it. Fight through hell. Yes. Thank you, Helen. Thank you, Derek. Thank you, Daos. Nikki Wang of Manila Standard. Up next, we have Richard Padlikawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon. Yung question ko para sa ating mga ladies, saan kayo nahirapan sa movie na to? Kasi nakita ko si Riza. Tapos paano yung mga kasi nakita ko rin parang may physically demanding din siya, may mga hilahan, takbuhan. So, let's start with Nicole. Nahirapan. Baka po, there's a scene, I think it was in the trailer naman, I can talk about it. Yeah, yung sumisigaw po. Kasi when we were shooting that, I was also doing a musical at the same time. So, yung boses ko inaalagaan ko po. So, medyo, ko po talagang, hindi ko po alam kasi I had to do 2 shows, like back to back right after shooting. So, parang yun po yung nahirapan ako. Tapos sobrang, ano ba tawag, yung lugar kasi napakatahimik. Tapos hindi lang naman po kami yung nandun. So, nakakahiyang sumigaw. Tapos baka may, yun nga po, baka may magising. May matamaan kaming hindi dapat guluhin. Kasi nga naniniwala po ako. So, power pray na lang po talaga yung ginawa ko. Pero kinakabahan po ako na mag-ingay sa lugar na napakatahimik. So, yung pagsigaw po, I guess, medyo dun po talaga ako nahirapan. Siguro nahihirapan po ako sa actually yung horror na face, yung scared na face. Na parang at first hindi ako masyadong komportable kung tama po ba yung facial reaction ko. Or like yung pagsigaw ko, maganda ba yung pagsigaw ko. Yung mga ganun yung, tama ba yung ginagawa ko? Kasi first horror ko nga po eh. Pero dahil nga kay Direct Mink, actually, dun na-build din yung confidence ko regarding sa genre ko ng horror. So yun po. Ako po, nung una, doon sa look test pa lang, napansin ko na po na may hirapan po talaga ako doon sa prosthetic. Kaya ginawan ko po ng paraan. Kaya po ako nagpakalbo para hindi po ako mahirapan. Para hindi po malimitahan yung galaw ko, yung acting ko. And pangalawa po, yung pagtimpla ko po ng the way ko i-deliver
deliver yung lines kasi meron po certain na gusto si Direk na kailangan hindi mataas, hindi rin mababa. So, kailangan ko siyang timplahin. Minsan kasi po sumusobra ako, minsan sobrang baba ako. So, kailangan ko po timplahin. Doon po, medyo nahirapan ako ng konti. Nung una, medyo nag-a-adjust pa po ako. So, tinitimpla ko po siya talaga na parang kape. Ito, napaka-simple nito. Nahirapan ako bumaba ng hagdanan ng mabilis, ng hindi mahuhulog o hindi madudulas, na merong hindi hagdanan. Hindi kasi madilim, di ba? At saka minsan kapag baka biglang madulas ka kasi yung suot namin sa patilya medyo slip-on. So baka mapilayan ako o matanggal o gumulong-gulong ako. Actually, dun ako careful kasi ayaw mapilayan. Pero yung mga physical na mga ginagawa namin, medyo na-enjoy ko yun. Di ba, direct, kapag meron kang gustong, hindi yung gawin sa mukha. Actually, na-enjoy ko yun kapag yung gusto niya manakot ako na ganito yung itsura ko. Ginagawa ko and then natutuwa naman siya sa mga rubber mukha ko. Nagagawa ko naman. So, yun, na-enjoy ko yung sinasabihan ako ni direct or kahit sinong director na itong gawin mo, ganyan-ganyan. Na-enjoy ko yung ini-instruct ako. Parang robot yung ganyan. Ginagawa ko kasi parang empty or para kapag may instruction sila, magagawa mo. Yun. Thank you. Ay, tsaka po pala ang additional ko lang is, ang tagal namin po shoot to. Hindi po siya yung sunod-sunod. No, direct. Kasi 20 days yung taping po namin, which sobrang swerte namin and grateful na, alam niyo, nabigyan po talaga kami ng malaking budget for this film. And so, yung time na minsan parang lagi kang naninibago kasi ang tagal namin nagsistop or mga ganun nga po. So, babalik ka na naman into character. But nonetheless, because of the cast, the crew, and of course, direct, nagiging mabilis yung proseso. Kumbaga. So, yun. Ayan, thank you. For direct na lang, ano yung pinakamahirap na nagawa mo during shoot at saka yung sa post-pro? Siguro yung mga first few scenes namin sa Gubat, tapos adjusting period pa yun kasi first time ko rin ka-work that ko. Tapos ang hirap agad ng kailangan ilawan ng Gubat. So na-imagine nyo, syempre yung setting namin, puro puro candlelight, firelight, tsaka moonlight. Tapos, di ba, wala kang pwede makita ilaw, syempre. Tapos ang laki ng space. So, yung mga first few scenes namin, syempre, talagang struggle pa i-mount. Lalo na yung scene na yun, parang may konting stunts pa yun eh. Nahulog agad siya, may sigaw, may takbuhan. Tapos mga day 1, day 2 pa lang namin, tapos forest, diba? Like, kahit nagsaset up pa lang, pag minsan namamatay yung generator, diba? Pitch black yun eh. Tapos kailangan mo hanapin yung way mo, lahat ng ilaw, tinatago mo sa mga puno. So, very challenging siya technically. Like, I don't think nakapag-shoot ng forest at night na convincing ah. Kasi syempre yung shortcut doon pag nagmamadali, talagang one angle lang yung ilaw eh. Diba? Alam mo yung ganun na look usually pag nagmamadali. Pero syempre gusto namin may certain quality, diba? So, challenging siya. And then, sound design, sobrang, I think yun rin yung trick talaga with genre movie is kailangan yung mga director, tutok sa post-production. I think maraming directors na pagka-shoot, bato sa editor, next project na sila. Pero kami talaga ako kasi nag-start ako, nag-edit ako sa sarili kong work. So, very kami, parang precise, like yung mga transition ng sound, mga creak ng pintuan, footsteps, or kahit yung mga simpleng pag-quiet yung movie, yung may lantern ka, diba? Like,
yung simpleng alok ng rust dun sa handle, yung mga ganun nakaka-immerse kasi, na-build ng horror atmosphere. And I feel like a lot of films nane-neglect yung aspect na yun. So, medyo ano kami dun, parang obsessive kami dun sa post-production. So, ano siya, gapang talaga siya. Pukot-putin mo yun paulit-ulit. So, I think yun rin yung nakakapagod with genre movies. Like, kami siguro napanood na namin like 1,000 times. Tapos, you always see something na you want to change, pero syempre, you have to stop at a certain point. So, yun. Pero dahil na-enjoy naman namin, it doesn't feel like work. Pero na-imagine ko nga na, ano siya, in terms of production, yun, challenging siya. Thank you po and congrats sa Lily. Thanks, Jean. Thank you. That was Mac Richard Paglicawan of Lionheart TV. Up next, we have Miss Ana Pingal of Pika Pika. Hello. Kay Ula. Hi, Ula. Ayan. Eto. Hi, Ula. Painter ka, di ba? So, naniniwala ka na pinapasukan talaga ng mga experience ang painting. And ano ang theory mo kung bakit? Hindi ako painter. Of course you are. Hindi ko alam kung pinapasukan. Baka trip-trip lang din nila kung saan, or kung depende kung ano ang tawag dito. Ito, gusto mo Ana siya, kasi siya nagpe-paint talaga to. Siya, sumasagot siya o ikaw na. Sagutin mo. Opo. Naniniwala ka? Yes po, meron po isang pinil, batang babae po. After ko po siyang matapos, medyo mabigat po yung feeling ko doon sa painting ko na yun. So, tinapon ko rin po siya after. Kasi hindi po maganda yung every time na dumadaan po ako sa kanya, dinadaanan ko po yung painting ko na yun. Tumataas po yun. Iba po yung feeling ko talaga as in. So, kahit po yung ibang tao na nakakaramdam din po, every time na dumadaan po dun or nakikita nila yung painting na yun, iba po yung pakiramdam nila, mabigat po. So, sabi ko, something dito, meron pong asok dito. So, pinamo ko na lang po siya. Tanang isip mo lang yung painting na yun. And yung painting, yung pinaint ko po, opo, nabuo ko lang po siya sa isip ko, tapos pinaint ko siya. Baka makasalubong mo siya mamaya. Hindi naman po. Okay, to everyone na lang. Yung catchline nyo is, hell is a place on earth. What's the closest to hell you ever been? Anyone from the cast? Experience-wise daw, according to Miss Ana. Parang ang intense naman. Hindi namin kaya unpack ng trauma. Pero, ako, siguro yung lang, at least sa context na production nga, pag nagmamount ng very heavy, emotionally heavy scenes, no? I know it's difficult for the actors, it's difficult for a lot of the crew, lalo na pag may time pressure, nafe-feel mo talaga na parang ito na yung point in the movie na, or on set na crunch time na. So very, syempre, mabigat sa feeling as a director kasi you want everyone syempre to still work decent hours, diba? Even though ang bigat ng scene and you wanna deliver quality and get syempre may limit yung time. So dun namin na-feel na parang challenging and difficult, pero na-overcome naman namin. So siguro yun yung closest to. Pero yeah, siguro rin, yung finale namin, when we had to build a certain set piece, and then yung lighting namin dun talagang red. Nafe-feel mo. Feel mo yung parang pagka-hellscape niya. So, in that sense, hindi yung difficulty, pero yung pagka-immersive ng set na
it feels like hell. Anyone from the cast? Yung closest ko to hell? Yung kanina, Girl, dito talaga kami. Yung closest ko to hell was actually yung studio natin, studio day natin. As in, gumawa po talaga sila direct ng bahay. Parang ganun din. Tapos, yung underground, so, shucks, hindi ko alam ni Miss Yula yun eh. Pero, meron kaming doon set na talagang, alam niyo yung ginawa talaga nila pati yung wall, yung dumi, tapos pag nakita mo actually si Lilith, ay yung monster natin. Just, pag nakita mo talaga siya, parang ayaw mo siyang tignan, like, huwag ka na lumapit. Hindi, nasa trailer, Miss Yula, nasa trailer siya. In fair, ang ganda talaga ng prosthetics. Buhay-buhay. Miss Yula, Raisa, and Mon. Does it have to be sa movie? In real life. Ito meron akong backlog dito. Nagmamotor ako 3 years ago. And mula 6 a.m. hanggang 3 to 4 p.m. Yung time na yun, umulan, umaraw, so feeling ko, wow, habang nagmamotor ako, is ko, thank you God for everything, ganyan-ganyan. Tapos sabi ni God, wait, there's more. Sabi niya, sobrang pagod na ako, traffic, June 12 ito eh. Sa may Cavite, pauwi na kami, 3 na lang kaming natitira, and sobrang pagod na ako, na-feel ko na yung bigat ng big bike ko. Gusto ko na lang siyang isemplang yung bike, kasi hindi ko na kaya, kasi medyo pataas siya eh. Kaso, sobrang traffic nga yun, katabi ko truck. Sinemplang ko siya, kaso kasama ako. Tapos biglang nag-go. Eto, nung pagbaksak ko, eto, nakaganyan. Nagulungan to ng... Nagulungan yung braso ko. Pero walang fracture. Thank God, na walang fracture. Pero yung helmet ko may skid mark ng gulong ng truck. Tumayo ako, tapos hindi ko tinanggal yung helmet ko kasi ayokong makita ng mga tao. Kasi alam mo yun, di ba parang aksidente na nga. Buti huminto yung truck. Sinabi ng mga tao na mayroong kang nagulungan. Tumabi lang ako sa gilid, sa sidewalk. And then nag-iisip ako, kasalanan ko to, o ano, ayaw mo na ba? Dala ka na ba? Tapos kinakausap ko yung sarili ko, sinasagot din ako ng sarili ko. Medyo matigas ulo ko eh. Sinagot ko din sa sarili ko, hindi. Kasi pag pagod ka na, tumigil ka, hindi yung dire-diretso. Hindi pa ako dala. Pero fault ko yun. Pag pagod, tigil na. Yun ang closest. Yung pamangking ko na sumundo sa akin, siya yung talagang, ganyan. Siya yung hysterical kasi, buti, dinala ako sa hospital and pina-check, walang fracture. Mabuti na lang. Pero yun yung closest kasi pwede. Kaya pala may skid mark yung helmet ko kasi nung nadaanan na to, yung ulo ko nasa loob. Alam mo, nakikita ko yung gulong na papunta na sa akin and then tinukod ko itong elbow ko para umangat ako. Kaya may skid mark yung helmet ko. Pero yun yung closest sa impyerno talaga. Oh, ano? Tapatan mo yun, dali! Wala. Hindi ako masyado wala akong masyadong experience na negative. Salamat naman sa Diyos at hindi pa ako nalalapit sa impyerno. Ayun, same din po kay Kuya Mon. Positive din po kasi ako tao, so...
Sorry. Ano po, hindi talaga ako, hindi ko pa po naisip na napalapit na ako dun. Closest to heaven, pwede ba? Kasi, na-accidente kasi ako before. Hindi pa, nalunod kasi ako before. So, ayun lang, sinare ko lang na parang kapag malapit ka na palang, Degi, ano pala, ang dami pumapasok sa utak mo. Kasi parang, nung nasa ilalim ako ng tubig, nung nalulunod ako, parang kung ano nung pumasok sa utak ko, may closest to heaven to simula, yung parang heaven na po to ako. Pabuntang langit na tayo nito. Ayun po, may mga pumasok na ibon, walis, pampers, kung ano pumasok. So, ganun pala pag madadets ka na kung ano may papasok sa utak mo na hindi mo naman talaga iniisip. Then nung nakaiba ko ako, nung nakakita ko ng ilaw, ayun, okay pa pala ako, hindi pa ako lumapit sa... Thank you, Mama. Puro kalangitan ng experience namin. Hindi naman. Ano po, open naman ako dito. Pero dati po kasi yung during po ng depression ko siguro, yun po yun. Yung nag-attempt po ako mag-suicide, I think. Yun po. Huwag na natin pero yun po yun.